Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Good morning, especially po dito sa Mindoro. Shout out sa mga taga Mindoro Oriental. Ayan, at ngayon naman ay ating i-analyze ang naging laro ng ating candidate Grandmaster Daniel Quezon sa kanilang first round ng Olympiad. Ayan, at ang bansang nakaharap natin ay taga Aruba. Ang kalaban niya sa board 1 ay FIDE Master. No, 1900 lang ang rating pero FIDE Master, oh. Okay, so mamaya po pakita ko sa inyo ano ba ang naging score ng Team Philippines sa first round. Ang ginawa dito ni Juan, nag-E4, C5 si Denden, Knight F3, G6 ginamit po ang ating paboritong Hyper Accelerated Dragon. Talaga. Nakakatuwa depensa ni Denden, ha? Oh, di ba? Hyper Accelerated Dragon, parang napanood nyo si Coach Kamatsas. Lagi pong ganito ang ang ginagawa ko. Pero dito po Knight C6 si Denden. Yung palagi kong ginagawa dito pagka bullet, blitz, Queen B6. Ayan, no. O, pero kanya-kanyang diskarte yan eh. Itong Knight C6 ay very sound naman gamitin. Bishop E3, D6, Knight C3, Knight F6, ayan, normal developments, Bishop E2, nag-castle, Knight C2, aba, kakaiba ginawa ni FM umatras lang, usually castling lang yun Bakit kaya gumastos pa ng isang tempo? Nag-Bishop E6, develop, Rook C1, Rook C8 at nawala na po sa bookline dahil ang old line dito ay A6. Okay? So tingnan natin itong Rook C8, nag-castling at nag-A6. Oh, halos ganun din ang itsura, no? Pero nauna yung Rook C8. Nag-B3, naku po, yan talaga ang kunat ng Maroxy bind, yung binabind yung gitna. Napakakunat niyan mga kamatsas. Nag-Queen A5, tiniret ang Knight sa C3 at nag-Bishop D2, dinipensahan. Ito yung nakita ko kagabi sa live. Siyempre, long game, matagal lang isipan. Nabitawan ko ito, sabi ko kako, matagal pa to, ang kunat nito. Nag-Queen D8, Bishop E3, Bishop D7, yan, no? Yan. Diyan ako naiinip sa mga ganyan. Ang sikip ng galawan ng black. H3, B5, ayun mga kamatsas. Yan ang mga binibiling tira dito. Sacrifice pawn at nag-C5 dito. Yun ang hindi nagustuhan ng computer. Ang tira po dito, harapin ang sinacrifice. May naalala akong quotation nakalimutan ko lang Nasabing ganon, pag nag-sacrifice ang kalaban mo, malaki ang porsyentong tanggapin mo. May ganon pag naalala nyo yung quotation na yun, mga kamatsas, lapag nyo sa comment section below. Kasi minsan bluff na lang yun Pero pag kinapture, sabi Bishop takes B5, ang gagawin daw ng black ay Queen A5, tapos A4. Ganon. Sacrifice yung knight. Yun ang hindi nakita dito. Yun ang hindi nakita. Kasi pag kinapture naman ang libre na yan, may Knight E4. Bawi din. Tagus nga pala, tagus. Tatagos ang atake na halimbawa, itakbo natin, Queen A5, may Knight C6. Bawi din. Plus, positional advantage ang puti kasi mayroong connected pass pawns na gagapang paunti-unti. Ayun. Yun pala, no? Pero wala medyo nabalahibuhan. Ang board 1 ng Aruba, nag-C5 na lang. At dito nag-Bishop E6. Ayun, at kumapture. Kaya pala nagkaroon ng nung late na tiningnan ko ito sa live sa chess.com. Bakit kaya ako nagkaroon ng isolated pawn si Denden? Yun pala nangyari. Tapos nag-Knight D4, Knight takes D4, Bishop takes D4, at nag-Queen A5. Ayan. Ka-chat ko po si Grandmaster Mark Paragua. Sabi ni JM Maki kagabi, Brad, ang tatagal bumigay ng kalaban ng Pilipinas. Kasi ang bukunat At dito po, hindi pwedeng matablahan man lang. Kasi pag natablahan, ay grabe, kabig ang rating. Ang layo ng rating, Ayan na nakakatakot dyan pagka 1900 kalaban mo, huwag kang papatabla. Nako po, lalo na huwag kang papatalo dahil yung rating kakabig. Yan, na Queen D3, grabe kakunat. Itong Queen D3 pagka nag B4 po, yung pawn sa E4 hindi babagsak. Yan. So nag-Rook F-E8 dito at nag-F4 tapos nag-D5. Ayan. Para malinis yung isolated pawn. At dito nag-E5.
Ayun mga kamatsas, ang ganda ng tinira ni Denden, no? Knight E4, genius. At nag-bishop G4 dito. Yun lang, ba't gumanon? Oh, yan yung mga sinasabi ng mga Pinoy na ayan na, lumabas na. Bumigay na. Bishop G4 medyo unique, kakaiba. Pero ang tamang tira daw ay G4 kagad. Para may planong bobomba ng F5 yan, ang mga discarding malakasan. Pero atin muna pong alamin, ano ba mangyayari kung tanggapin yung capture na yan at tipong lalamang ng isang pawn ang puti? D takes E4, Queen takes E4. May bawi din doon, and ang next target ay yung B pawn ng puti para pag nawala yan, malinis na unti-unting magmamarcha ang black dyan. Okay, balik po tayo mga kamatsas. Nag-bishop G4 si FM at nag-queen A3. Ayun, pressure lang. Apply lang ng pressure. Nag-bishop takes E6, nag-F takes E6. At dito nag-rook C2. Ayan, hindi po kasi pwedeng capturing yun kasi nakabitin yung tore. So nag-rook C2 muna, and then kinapture na, rook takes C3, and nag-rook takes C3. Nag-bishop F8 muna. Ayun. Excited si Coach Naba, kinapture kagad eh. Bishop F8, nag-rook F2, ayun, dinipensahan. Pero teka muna mga kamatsas, alam ko magiging tanong nyo ito sa mga tagapanood nating iba na matanong talaga, no? So, bakit nag-bishop F8? Bakit hindi pwedeng kagatin kaagad ang pawn sa A2? Mayroon pong rook takes C8, rook takes C8, and rook A1. Ayun, na mauobligang mag-queen C2, takes, and then may rook takes A6. Ayan, lagi po nating lalaliman or lalayuan ang ating pagtanaw sa analysis. Kailangan nating makita yung outcome na mangyayari sa after the exchanges, series of exchanges. Napaka-importante nun. So dito po, walang magigain ang black eh. Kahit na magkaroon ng mga hataw-hataw na ganun, wala rin pala. So nakita yan ni candidate GM Denden. So nag-bishop F8 muna siya, nag-rook F2 para depensahan, and nag-queen E7, umuwi muna. Ayan, uwi-uwi lang, no? Pag may time, nag-king H2, ang kunat pa rin. Bishop H6, ang tagal bumigay. King G3 at nag-queen F7. Ayun. So dito po ay ina-applyan ni Denden ng kaliwat ka ng pressure para mas lalong bumigay. At kapansin-pansin po, lamang palagi sa oras si Denden. Yan ang magandang nakita ko kay Denden eh. Lagi siyang lamang sa oras. Ayun, naghihingalo na nga yung oras ng kalaban eh. 42 seconds na lang eh. Nag-rook C8, rook takes C8, A4, ayun, no? Grabe, ang tibay, hindi bumibigay, no? Capture, nag-queen takes A6 muna, oo nga naman, may threat. Grabe, may sipa tong kalaban natin sa board 1, may sipa, no? Ang tagal bumigay. Nag-F5, tama pa rin, hindi maigli evaluation bar eh. Pero bakit parang hindi gumagalaw ang evaluation bar? Di ba si Ryan? Hindi, okay lang. Nakalagay dito 0.00 eh. So, nag-A takes B3 dito. Nag-F takes E6. Ayun! Nag-blundericious din. Ito yung sinasabi ni paring Maki. Pare, bumigay na. Kausap ko siya kagabi. Nagchat-chat siya eh. May mga series of chats kami. Nagkukwentuhan kami sa sa nangyayaring, lalo na dito sa laro ng Team Pilipinas, Bumi! Ayun, bumigay na. Dapat daw ang tira dito ay bishop to C5. Ayun, istorbohin ng tore. Tagal bumigay, no? Grabe ka tibay din eh. Pero nag-F takes E6. Ayan. Sa palagay nyo mga kamatsas, ano kaya ang perfect move dito na in-apply ng ating pambato at talagang maintain ang evaluation bar at winning na sa ilang sandali lang po ay tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng simpleng pitik. May bishop F4 check. Hindi pwedeng capturing yan kasi pag ginapture, matchas kagad ang king. Exposed, nakalabas eh. Di king F3 obligado. At dito po, ang ginawa, sinimplihan lang ng queen E7 at nag-resign dito ang kalaban. Nag-resign, bakit? Tama ba ang Parang mali yata ang pagkaka-record ng chess notation eh. Kasi balik sa halos equal yung evaluation bar. Tingin ko hindi yan ang ginawa eh. Ito, kitang-kita naman ang tira eh. Queen E7, Queen F5.
yan ang resign. O kasi check na dito pagka naging E2 check, kuha yung bishop Tingin ko queen F5 po yan, mali lang ang pagkaka-encode na queen E7. Ba't man magko-queen E7 pa, di ba? O tatakbo lang yung king dun So queen F5. Dito kailangan talaga mag-resign ng mag-resign na ang puti kasi pag nag-king E2, ayun pa nga ginawa mamamatchas pa nga yata O king E1 check, matchas pa nga. Kahit wag nang pag-interesan yung bishop O matchas. Ayun mga kamatsas. Okay? So congratulations sa Team Pilipinas. Nanalo po si Denden. Pero dito halos wala siyang plus kasi ang layo ng rating 10 points na lang po kailangan ni Denden to become a grandmaster natin. Sa layo ng rating, walang plus yan, tingin ko. Okay, at dahil dyan, ito po ang results ng Team Pilipinas. Yun lang, no? Results. 4-0 po ang Team Philippines. Medyo mababa pa naman ang rating ng mga kalaban. So, hindi pa yan ang tunay na laban talaga Aabangan natin sa mga susunod pa. Philippines, per win pala dito, 2 points mga kamatsas. Pag nanalo ang team, at least 2.5, bibigyan ng 2 points. Ayun. Pero factor pa rin yung individual points kasi pang tiebreak yan Okay? So, congratulations Team Pilipinas. At sino makakaharap natin sa round 2? Wala pang round 2 pairing mga kamatsas. So mag-aabang pa lang tayo. Wala pang round 2 pairing. Wala pa Round 1 results pa lang to bisitahin natin sila Wesley So. Natablahan si Wesley ng International Master. Bakit natabla? Yun laang. Natablahan siya 2,376. Naku po, ang laki ng minus ni Wesley nito. Sigurado, aray-aray na ko po. Ito yung si Lebon Aronian. Yan yung sinabi ni paring Maki na parang biyahe lang si Lebon Kasi parang losing si Lebon talaga. Hindi lang parang losing talaga kapon. Buti bumigay ang kalaban, nanalo pa. Losing siya Losing Si Wesley ang natabla, yun laing. Naku po, laki ng minus ng rating. Grabe halos 300 ang diferensya ng rating. Aray nako, sakit. Ganun talaga Pag mataas ang rating, dapat po ay i-maintain talaga na hanggat maaari manalo. Huwag kang papatablaman lang sa ganyang laki ng diferensya ng rating. Mababawasan ka, kakabigan ka talaga. Okay po, so abang tayo sa magiging pairing ng round number 2. Congratulations Team Philippines, especially sa inaabangan nating magiging bagong Grandmaster ng bansa na si candidate Grandmaster Daniel Quezon. Okay, maraming salamat po muli. Shout out sa mga taga Mindoro at muli po sa nalalapit na ating pagbubukas ng online training. Mag-enroll na po kayo, mag-register na kayo. Posted po sa ating Facebook page Kamatsas. At ganun din po, ipopost ko rin, ipipin ko rin sa ating comment section below dito sa YouTube para i-click nyo na lang po sa mga interesadong magpataas ng rating at mag-improve sa chess. Mag-register na kayo. Online training po ito for beginners, intermediate, or advanced. Pili kayo kung saang level kayo belong. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.